Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yun tuloy natin Ajurumiyya, inshallah. So, reviewin natin ito. Si Ajurumiyya, nagsimula sa Anwa'ul Kalam. Anwa'ul Kalam, sabi dito, huwa lafdul murakkabu al-mufidu bilwa'i. Ito daw ay lafd, sinasabi ng pananalita. Murakkab, binubuo ng dalawa na salita o mahigit pa. Mufidu bilwad'i, merong kahulugan ayon sa kanyang syntax. Wa aqsamuhu thalathatun. Ang uri daw nito ay tatlo. Ang uri daw nito ay tatlo. Isim, fi'il, wa harfun ja'a li ma'na. Isim, noun, fi'il, verb, harfun ja'a li ma'na. Ito na nga yung mga hurufu jar na nagkakaroon ng kahulugan kapag meron na siyang kasama na salita. At yung mga palatandaan ng isim, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafd. At ang isim makikilala sa tatlong palatandaan. Alif lam sa umpisa. Ibig sabihin kapag may alif lam sa umpisa, ang kanyang dulo ay magiging u. Kung siya lang ha. Pero kung madidikitan ng harfu jar, magiging iba. O kung siya ay magiging maf'ul, magiging iba. At yung tanwin, ito ni an in un. Na kapag walang alif lam, saka siya magkakaroon ng an in un. At yung khafd, pwede siya magkaroon ng i sa dulo o in. At yung huruful khafd, pwede siyang pangunahan ng huruful khafd. Ito na yung tinatalakay natin ngayon. Huruful khafd o tinatawag din na harfu jar. So natalakay na natin yung 7. Ay, hindi lang pala 7. Nakuha na rin pala natin itong iba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pala. Itong huruful khafd, 10 pala. Kasi yung natitirang 3, puro letter. So yung una, yung min, mula sa, ila, papunta sa, an, kumbaga lumampas sa o tungkol sa, ala sa ibabaw, fi sa loob, ruba yung ilan, siyam lang pala, siyam. Walba, yung kumbaga malapit o patungo sa, yung kaf, yung ka, yung katulad ng, at yung lam o yung li, para sa. Pero meron din tinatawag na huruful qasam at ito yung matatalakay natin ngayon, inshallah. Yung waw, yung ba, at yung ta. Yung huruful qasam na ito rin yung ginagamit sa panunumpa sa ngalan ni Allah. Wallahi, billahi, at tallahi. Ang madalas nating marinig, wallahi. Yung mga mandurugas, yan, madalas na. Minsan pagka may maririnig kang madalas na, yung magwallahi, mas nagdududa ako eh. Kapag may taong ganito yung mahilig magwallahi, mas nakakapagduda sa totoo lang. Kasi kailangan pa nilang manumpa sa ngalan ni Allah para lang magsinungaling. Yung billahi, narinig ko rin ito sa mga Arabo. Madalas. Pero mas madalas nila sabihin yung wallah kapag nanunumpa sila sa ngalan ni Allah. Wallahi. Yung billah, halimbawa sasabihin din naman nila sa panunumpa sa ngalan ni Allah, aksum billah. O, nanunumpa ako sa ngalan ni Allah. Ganon. O kaya sasabihin nila, kapag meron silang kausap, uksum billah, manumpa ka sa ngalan ni Allah. Na tama ang sinasabi mo. Ganon din. Pero maaaring sinasabi rin nila ito, narinig ko sa kanila minsan,
Baka sasabihin nila, parang yung billah, parang sa ngalan ni Allah. Ngayon dito, sa huruful qasam, idha wajadta kalimatan, dakhala alayha huruful qasam, fahiya ismun. Kapag nakita ka raw ng huruful qasam na nadikit sa anumang salita, ang salita na yon ay isim. Ngayon siguro itatanong ninyo, bakit meron pa bang ibang pwedeng panumpaan liban kay Allah? Meron. Kumbaga, ibig sabihin grammatically. Pwedeng manunumpa ang tao by the moon and the stars in the sky. Diba, pwedeng manunumpa, yung naliligaw pa, ganun siya manumpa eh. So pwedeng grammatically, manunumpa ang tao sa iba pa liban kay Allah. Yun lang ang ibig sabihin nito. Hindi nito ibig sabihin na pwede. Pero nangyayari. Kaya nga, ang halfu bigayrillah, ang panunumpa sa ngalan ni Allah ay, anong hukom doon? Halfu bigayrillah, panunumpa sa iba pa liban kay Allah, sa ngalan ng iba pa liban kay Allah. Ito'y syirkun asgar. Sa halip na sabihin mo wallahi, sinabi mo wal Kaaba, sumpa man sa Kaaba. Hindi pwede. Hindi naman si Allah yung Kaaba eh. Pero kung sasabihin mo, warabbil Kaaba, sumpa sa Panginoon ng Kaaba, pwede. Kasi ang Rabbul Kaaba si Allah. Pero ang Kaaba hindi si Allah. Kaya merong usapin doon sa sasabihin ng tao, wal Quran, sumpa man sa Quran, nalalaman natin na yung Quran salita ni Allah. Pero pwede ka bang manunumpa sa ngalan nito? So mas mainam ang mga panunumpaan natin, yung mga pangalan at mga katangian ni Allah. Kumbaga na napagtibay. Oo, ang Quran, kumbaga katangian ni Allah kalam. Pero kung manunumpa ka sa Quran, sa ngalan ng Quran, edi sabihin mo na lang, wa kalamillah, sumpa man sa salita ni Allah. Para mas direkta, insyaallah. So ito yung kasam na sinasabi. Yung kasam o yung half, yung panunumpa sa ngalan ni Allah primarily, pero maaring ang tao ay nanunumpa sa ngalan ng iba pa. Wa huruful kasam tajurru aidan, fahiya min hurufi al-khafdi, at tujiru pala ito. O huruful kasam, tujiru aidan. Ang huruful kasam para silang harfu jar. Nagiging i ang dulo ng salita na dinudugtungan nito. Bawa nga sasabihin mo, wallahi, wallahi lang talaga. Hindi pwedeng wallaha, hindi pwedeng wallahu. Kasi pag wallahu, hindi na siya kasam. Kapag wallaha, hindi na rin siya kasam. Pero pag sinabi mo wallahi, yun ay kasam. Yun ay kasam. Panunumpa, wallahi. Hindi pwedeng magbabago yung dulo. Dapat magiging jar o majrur ang dulo ng kasam o panunumpa. Halimbawa dito, ito nga, kaya bakit ito tinatalakay dito? At doon sa usapin na kung meron pa bang pwedeng panumpaan liban kay Allah. Sa ating mga tao, wala tayong ibang pwedeng panumpaan liban kay Allah. Si Allah lang. Pero si Allah, pwede siyang manumpa sa iba pa. Sa kanyang mga nilikha na dakila. Bawa dito, sa Suratul Fajr, wal fajri walayalin ashr. Nanunumpa si Allah sa Fajar, sa bukang liwayway. At nanunumpa si Allah sa 10 gabi. Ang 10 gabi na ito, ang tinutukoy dito yung unang 10 araw ng Dhul-Hijjah.
So dito, al-fajru, ismun. Nalalaman natin na yung salitang al-fajru ay isim. Li'annahu dakala alayhi harful qasam. Dahil pumasok dito yung harful qasam, yung wa. Bakit natin nalaman din na ito ay qasam? Kasi nagkaroon ito ng i, wal fajri. Hindi siya wal fajru. Hindi siya wal fajru. At ganyan din, may iba pang tanda dito, yung alif at lam. Al-fajru, may alif lam sa umpisa. At syempre may pangatlo pa, yung khaf, yung i, na dulot ng huruful qasam na waw. So gayon din dito. Walayalin ashr. Originally, ito ay laylun. Laylun. Pero ang plural ng laylun, layalun. Pero dahil ito ay naging kasam, ang dulo niya ay magiging majrur. Kaya siya naging walayalin. Walayalin. Etong ashar isim din. Originally ito ay ashrun, pero dahil sa ataf, nahawa siya dito sa wa na ito. At actually meron ding idafa dito. So siya ay nagiging layalin ashr. Siya ay nagiging layalin walayalin ashr. Ngayon hindi ko lang alam kung nabanggit ba rito. Actually, di ba ang huruful qasam tatlo? Waw, ba, at ta. Maaring mangyari kung sa pangalan ni Allah. Wallahi, di ba? Sumpa kay Allah. Billahi, sumpa kay Allah rin. Pero actually, hindi lahat ng billahi ay kasam. Hindi lahat ng billahi ay kasam. Ibig sabihin, maaring merong billahi na sumpa kay Allah na ang kanyang bi ay harfu kasam, pero maaring mangyari ng billahi ang kanyang ba doon ay huruful khafd. Ay huruful khafd. Na yun nga, napapaloob doon sa yung ba, yung lam, at yung kaf. Maaring merong billahi na kasam. Aksum billah, nanunumpa ako sa ngalan ni Allah. Kasam yun. Pero kapag sinabi mo, la hawla wala quwata illa billah. Yung billah doon hindi kasam. Ang billah doon hindi kasam. Harfu jar na ba. So dapat alam din ng tao yung distinction nun. Katulad dito, dun sa lam, di ba, na banggit natin kagabi o nang banggit natin kahapon, dito, parehong may lam. Lihubbi, lasyadidun. Yung lam dito, harfu jar. Kaya naging lihubbi. Pero yung lam dito, hindi harfu jar. Lam ng tawkid. Pagbibigay diin. Kaya siya lasyadidun. Hindi siya lasyadidin. Lasyadidun. Ito lihubbi, ito lasyadidun. Okay, so sumunod na example dun sa huruful qasam. Yung ba na harful qasam, halimbawa dito sa aya na ito, waqsamu billahi jahda aymanihim. Sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah ng matinding panunumpa. Yung ayman na tinutukoy dito, hindi kanang kamay. Ayman na panunumpa. Kasi yung yamin, maring mangangahulugan ito ng kanang kamay at maring mangangahulugan ng panunumpa. Kaya ngayong kafaratul yamin, narinig nyo na yun, tinatawag na kafaratul yamin. Kapag meron kang pinanumpaan na hindi mo tinupad, bawa sasabihin ng tao,
Wallahi, magsasadaka ako. Hindi nagsadaka. Hindi nakapagsadaka. Nagbago isip. Yan parang si Manong, halimbawa, sample ulit natin, Manong, sabi niya sa sadaka niya, nagbago isip. Dapat, kumbaga, lalo na kung nanumpa siya sa ngalan ni Allah, wallahi sa sadaka ko yan. Pero sinasabi ng mga scholar, sa yamin, kahit wala kang sinabi na wallahi, basta kumbaga, nandoon na yung kagustuhan mo na to pa rin yun. Tapos hindi mo tinupad. Sa ano pa mang kadahilanan. So kailangan mo yung pagbayaran. Pag-aayuno ng 3 araw. O kaya magpapakain ka ng 10 miskin o magbibigay ka ng damit sa 10 miskin. So hindi pwede yung basta-basta lang nanunumpa ang tao. Yung ba dito, al-ba'u huna harfu kasamin. Wallahi. Al-ba dito, harfu kasamin. O so dito pala, kasi kung titingnan natin, waqsamu billahi, parang harfu jar siya, pero itinuring na rin siya ni Sheikh Al-Uthaymin bilang harfu kasam. Wallahu ismun, at dahil dito yung Allah ay isim. Although alam na natin ang Allah ay isim, pero mas napagtitibay pa natin na ito ay isim, fihi min alamatil asma'i. Dahil narito mga tanda ng pagiging isim. Dukulo harfil kasami alayhi, pwede siyang dugtungan ng huruful kasam na ba. So, ibig sabihin yung aksam billah pala, yung sample ko kanina, nanunumpa ako sa ngalan ni Allah. So, pwede rin pala. Yun pala mismo siya ay kasam na, ayon dito sa sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin. Hindi lang siya harfu jar. Hindi lang siya harfu jar. So, unang tanda yung harful kasam, tapos yung khaf, yung dulo niya nagiging i. Hindi siya billahu, hindi siya billaha, siya ay billahi. Wal alifu wal lam, at siya ay merong alif lam sa umpisa. Kasi ngayon Allah, technically, meron siyang alif lam. Kasi kapag inalis mo yung alif, pwede mo siyang basahin bilang lillahi. Pwede siyang lillahi. So, sumunod, sample, watallahi laaqidanna asnamakum. Sinabi ito ni Ibrahim a.s. Surat Al-Anbiya, verse 57. Sumpa kay Allah, tallahi, dudurugin ko ang inyong mga rebulto. Dudurugin ko ang inyong mga rebulto. So yung Allah rito ay isim. Lianna fihi min alamatil asma'i dukulul harfil kasam alayhi. Pagdikit dito ng harfil kasam, yung alif lam at yung kaf. Tingnan natin ito si Suratul Anbiya, verse. Ang alam ko siya nagsabi nito. Si Ibrahim alayhis salam. Ay nga, siya nga. Si Ibrahim alayhis salam ang nagsabi nito, alhamdulillah. Ngayon, sumunod, Ida adafna huruf al-kasmi al-thalathati ila huruf al-khafdi at-tis'a sara jami'u 12 harfan kulluha takfidu. So kung halimbawang yung huruful kasam ay ituturing natin bilang huruful jar o huruful khafad, magiging 12 na sila lahat-lahat na mga huruful khafd. O kaya, magiging 12 na sila na mga salita na magdudulot na ang isim ay magiging i ang kanyang dulo. Na magiging i ang kanyang dulo. Al-ba'u dhakarahal muallifu rahimahullah fi hurufil khafd. Yung ba ng kasam dito, isinama
sa pagtalakay ng author ni Ibn Ajurum sa huruful khafd. Wa fi hurufil qasam, at din sa huruful qasam. Fahiya idan takunu mushtarikan bayna hurufil khafdi wa hurufil qasam. Kaya yung ba, either huruful khafdi, yun nga, la hawla wa la quwata illa billah, o huruful qasam, yung billah. So nga, intahal kalamu anil ismi, fasara al-ismu yu'rafu bi arba'i alamat. So dito nagtatapos ang pagtalakay tungkol sa isim. At ang isim ay may 4 na palatandaan. Al-khafdu, pwedeng maging i o in ang kanyang dulo. Tanwin, pwedeng magiging an, in, un ang kanyang dulo. Magkakaroon siya, pwede siya magkaroon ng alif lam sa umpisa. At pwede siyang maunahan ng harfu khafd. Yung natalakay natin ngayon. Yani anna kulla kalimatin tajidu fiha wahidatun min hadhil alamat fahiya ismun. Kahit isa lang sa mga tanda nito ang makita mo sa anumang salita, automatically yun ay isim. Warubbama yajtami'u fiha alamatan, sa pwedeng 2 pa nga minsan. Warubbama yajtami'u fiha thalathu alamat, pwedeng 3. Pwedeng 1, pwedeng 2, pwedeng 3. Wala yajtami'u fiha 4 alamat, pero hindi mangyari na 4 na palatandaan ang naroon. Kasi ang tanwin at ang alif at lam hindi pwedeng magkasama. Magkalaban to. Hindi sila pwedeng magkasama. Kasi pag may alif lam, ang pwede niya magiging dulo, kasra lang, damma lang o fatha. Hindi pwedeng magkakaroon ng an, in, un. La yajtami'an, hindi sila pwedeng magsama. Wallahu a'lam. So tutuloy natin ito inshallah dito sa susunod na bahagi itong mga as'ila. Actually itong mga parte na ito na as'ila, mga ito, review doon sa mga nakalipas na mga pagtalakay. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.